Magandang gabi po mga kapatid kay Kristo. Batiin niyo po ang isa't isa ng magandang gabi. Sino po sa inyo ang nakaka-anim na simbang gabi na? Taas ang kamay. Wow, halos lahat. Palakpakan natin ang Panginoon na tumutulong sa atin. Salamat sa Diyos, no? Tinutulungan niya tayo magsimba. So, 3 gabi na lang, no? 3 gabi na lang ay magpapasko na. Kumplituhin na natin. Amen? Kasi itong 9 na gabing ito ay pakikiisa sa mahal na ina na 9 na buwan dinala ang anak niya sa sinapupunan. So, kung kulang sa 9, ano yun? Premature. So, yeah. At ngayong gabing ito, binibigay sa atin na pagnilayan ang pagkikita ni Maria at ni Elizabeth. Nagkita si Maria at si Elizabeth sa lugar ni Elizabeth. At kakaiba yung pagkikita nitong dalawang ito. Si Maria, buntis. Si Elizabeth, buntis din. Pero mahiwaga ang pagbubuntis nila. Si Maria, dalaga pa, buntis na. Si Elizabeth naman, baog na, buntis pa. At nagkita sila, nagkaroon sila ng buntis congress. At ano ang makita natin, matutunan natin sa kanilang pagkikita? Kapwa sila nakakikilala na ang pagbubuntis nila ay misteryo. Ang pagbubuntis nila ay mahiwaga, isang misteryo. At anong ibig sabihin ng misteryo? Ito ay kilos ng Diyos na lagpas sa ating pag-unawa at higit sa ating paggawa. Misteryo. Sabihin niyo nga pong lahat, misteryo. At yan po ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos kapag nagbiyaya, misteryo yan. Amen? Hindi natin agad mauunawaan. Hindi natin lubos maiintindihan. May mga bahagi na lagpas sa ating kabatiran at kaalaman. At ayaw natin yun eh. Ayaw natin nang hindi natin naiintindihan ng husto. Kasi pag may hindi natin naiintindihan, nawawalan tayo ng control. Parang feeling natin, wala na tayong kapangyarihan sa harap ng katotohanan. Pero, si Elizabeth at si Maria, sa harap ng misteryo ng Panginoon, hindi sila nagpumilit na unawaan, panghawakan, at gawing kanilang kagagawan. Sa halip, ang misteryo, kanilang ipinagdiwang. Ipinagdiwang, ipinagpasalamat, at kinakitaan ng misyon. Ganon ang kilos ng Diyos. Ito ay misteryo. Misteryo. Salamat na lamang si Maria at si Elizabeth. Malalim, malawak ang kanilang pananalig sa Panginoon. Kahit na di nila agad maunawaan, tinupad nila ang misyon. Kahit di nila lubos maintindihan, pinili na lang nilang magmahal. Sa huli, yun nga ang tugon natin sa misteryo. Pag hindi kayang intindihin, pwede mo na lang mahalin.
Amen? Mga mag-asawa, yang asawa mo, misteryo yan. Hindi mo yan pwedeng kontrolin. Amen? At minsan, ang hirap intindihin. Pag hindi mo na kayang kontrolin o intindihin, ano na lang pwede mong gawin? Mahalin. Amen? Ba't parang ayaw nyo? Kaya paggising nyo sa umaga, nakita mo ang asawa mo, ang bantot ng hininga. Sabihin mo sa kanya, wow, misteryo. Mahal ko to. Amen? Mga magulang, minsan yung mga anak nyo, hindi nyo na maintindihan. Misteryo. Naalala ko yung nanay ko eh. Tinext ko siya, LOL. Sumagot sa akin, anak, ba't mo ako minumura? Hindi niya ako naintindihan. At minsan, ganun yung mga anak natin, hindi natin maintindihan. May mga bago silang mga salita ngayon. Ano ba yung ibig sabihin ng iskibidi? Hindi mo maintindihan. Ang dami nilang mga bagong nalalaman. Pero, pag hindi mo na kayang intindihin at di mo na kayang kontrolin, ano na lang pwede mong gawin? Mahalin. Kasi, misteryo. Amen? Mga anak, ganun din. Minsan, di nyo maintindihan yung nanay at tatay ninyo. Bakit ganun ang desisyon nila? Bakit nila ako binibigyan ng rules? Bakit nila nililimitahan yung pwede kong gawin? Mga anak, minsan di nyo kayang intindihin. Pero kahit di nyo na kayang intindihin, pwede nyong piliin na mahalin. Misteryo. Amen? Mga ninong at ninang, pag tinanong kayo ng inaanak ninyo, ano pong ibibigay niyong pamasko? Anong sagot ninyo? Misteryo. Amen? Si Maria at si Elizabeth, hindi nila maintindihan. Ano ba yung misyon? Biyaya na natanggap nila. Higit lagpas sa pag-arok nila. Dalaga nagbuntis na. Baog nagbuntis pa. Subalit, kahit mahirap intindihin at di kayang kontrolin, pinili nilang mahalin. Misteryo. Palakpakan natin si Maria at si Elizabeth. Sabihin nyo nga po ulit lahat, misteryo. Tapusin ko sa isang kwento. Nakwento ko na yata ito. Okay lang ba? Oo. Wala naman kayong magagawa. Misteryo eh. Alam nyo po, yung nanay ko, isa pong napakagaling na abogada. Pero hindi yun talaga ang original niyang pangarap. Ang ambisyon niya talaga, maging doktor. Maging doktor. Kaya lamang galing siya sa napakahirap na kabataan niya. Yung scholarship na nakuha niya, kung ipipilit niyang magdoktor, mamamatay naman siya sa gutom dito sa Maynila. Ang pumwede lang na may tuition fee at may allowance din ay mag-abogada. Kaya, ayun,
kahit hindi niya yun gusto nung una, pinili na lang niyang maging abogada. Natalo siya sa gusto niya. Sa kabila noon, naging magaling po siyang abogada. Pinili na lang niyang mahalin ang abogasya. Sa katunayan, nanalo pa yata siya ng award noong 1997, national, no? Wala sa kanyang kontrol, pero pwede na lang mahalin. Ngayon, dahil hindi siya naging doktor, sabi niya, itong pagdodoktor ko na lang, iaasa ko sa anak ko na pinakapogi sa lahat. Ako yun. Uy, grabe naman kayo. Joke lang, di niya yung sinabi. Nakitaan niya ako ng galing sa science. Kaya sabi niya, itong anak kong pangalawa na magaling sa science, siya, magdodoktor siya. Kaya, hinulma niya na ako na magdoktor. Pero sabi ko kay mama, Ma, hindi ako magdodoktor. Magiging pari po ako. Bata pa lang ako, sinasabi ko na yan, magiging pari ako. Hanggang college ako, yun pa rin sinasabi ko. Nag-away na kami, nag-iyakan pa kami, talo siya. Hindi nasunod yung gusto niya. Nasunod ang kilos ng Diyos. Naging pari ako. Yun namang nag-iisa niyang anak na babae, yung sumunod sa akin, si Joanne. Napakagaling magsalita, debater, dyan sa Makati Science at sa UST. Kaya sabi ni Mama, itong anak kong babae nag-iisa. Magmamana to sa akin. Siya magiging abogada. Sabi ni Joanne sa kanya, Ma, hindi ako magiging abogada. Magiging doktor ako. Nag-away din sila. Talo na naman si Mama. Hindi niya na-control. Pero minahal lang niya. Naging doktor si Joanne. Napakagaling po na doktor ng kapatid ko. Doktor ng puso. At nung pandemya, si Mama at si Papa, silang mag-asawa, dahil sa kanilang pagkakawang gawa, no? Nahawa ng COVID. Si Mama, ay si Papa, umabot pa sa bingit ng kamatayan. Talagang malubhang-malubha. Si Mama noon, malubha rin yung kanyang blood sugar. Kaya kaming lahat ay nangangamba. No? Tumama pa man din sa kanila, Delta, yung matinding uri ng COVID. No? Pero ngayon, silang mag-asawa, buhay na buhay. Buhay na buhay. Nagmilagro ang Diyos. At alam niyo sinong instrumento? Si Doktora Joanne. Yung kapatid kong doktor, isang instrumental na kawani ng kanilang paghilom paggaling. Kaya sabi ko kay Mama, Ma, tignan mo yan. Kung ikaw ang nasunod, at ako ang naging doktor, malamang patay na kayo ngayon. Pero ang kalooban ng Diyos ay misteryo. Misteryo. Minsan di natin kayang intindihin, kontrolin, pwede lang natin mahalin. Misteryo.